Niloko ako sa mismong gabi na iniligtas ko ang kumpanya niya. Habang puyat ako sa pag-aayos ng utang, siya naman ay nakaluhod sa harap ng iba. Ang babaeng tulad ni Tala, gamit na, sabi ng biyenan ko. Isang sampal ng katotohanan. Pero hindi nila alam, sa pagtapon nila sa akin, tinapon din nila ang susi sa kanilang kaharian. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Ayaw ko na siyang makita, Liana. Konting tiis na lang at mapapalitan na siya sa buhay ko. Isipin mo na lang na si Tala ay isang lumang obligasyon na kailangan ko nang tapusin. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madilim na opisina, ang mga katagang iyon na lumingon sa screen ng kanyang cellphone ay tila mga patalim na dahan-dahang humihiwa sa bawat hibla ng puso ni Tala Rosario. Habang ang labas ng gusali ay hinahampas ng malakas na ulan, ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa kanyang computer. Ang tanging saksi sa kanyang 12 oras na pagpupuyat. Sa harap niya ay ang huling pahina ng mga dokumentong katatapos lamang niyang suriin at lagdaan. Isang emergency loan na magsisilbing hininga para sa naghihingalong kumpanya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay mapula na sa sobrang pagod. At ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa mula sa paghawak ng panulat. Ngunit ang lahat ng sakripisyong yon ay tila nawala ng saysay sa isang iglap. Ang kanyang asawa, si Rafael, ay nangakong may mahalagang meeting na dadaluhan kaya hindi ito makakauwi. Ngunit ang mensaheng hindi sinasadyang naipadala sa kanya ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Dahan-dahang binitawan ni Tala ang kanyang cellphone at narinig ang mahinang pagtama nito sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na kahoy. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng air-conditioned na silid ay biglang naging kasing lamig ng yelo, nanunuot sa kanyang mga buto. Pinilit niyang tumayo, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa kabila ng panlalabo ng paningin, dahil sa nagbabadyang luha, kinuha ni Tala ang kanyang bag at lumabas sa ulan. Wala siyang pakialam kung mabasa ang kanyang suot na lumang cardigan o kung lamigin man siya. Ang mas malaking bagyo ay nasa loob na ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa isang sikat at marangyang restaurant sa Makati, ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Mula sa labas ng malaking salaming bintana, nakita niya si Rafael. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng pinakamaganda nitong suit, ang suit na binili ni Tala para sa kanilang anibersaryo. Nakaluhod si Rafael sa harap ng isang batang babae na may napakagandang ngiti, si Liana. At sa gilid nila, nakaupo si Doña Esperanza, ang kanyang biyenan. Narito ang isang muling pagsulat na may parehong diwa, ngunit ibang pagkakalahad. May munting ng ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang nagaganap. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa negosyo, ni anino ng pagod sa kanyang anyo. Doon, sa gitna ng magagarbong handa at kumikislap na mga chandelier, unti-unting naging banyaga si Tala sa sarili niyang buhay. Nang dahan-dahang pumasok si Tala sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango at steak ay tila sumasakal sa kanya. Nakita siya ni Doña Esperanza. Ang matanda ay tumayo at humarang sa kanyang daraanan bago pa man siya makalapit sa hapag. Ang mukha nito ay hindi nagpakita ng kahit anong gulat, kundi isang malamig na pagkadiri. Anong ginagawa mo rito, Tala? Look at yourself. Basang-basa ka at mukha kang katulong na naligaw. Ang mahinang bulong ng biyenan, sapat na para marinig niya, ngunit hindi ng ibang tao. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Ang babaeng tulad mo ay tapos na ang tungkulin. Naisalba mo na ang kumpanya, kaya matuto kang lumugar. Hindi makapagsalita si Tala. Ang kanyang lalamunan ay barado ng pait. Tumingin siya kay Rafael, umaasang kahit papaano ay makikita niya ang kahit katiting na hiya sa mga mata nito. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tanging pagkairita ang nakita niya. Iniiwas ni Rafael ang tingin
at muling binalingan si Liana na tila ba si Tala ay isang dumi sa sahig na kailangang linisin. Umalis si Tala sa lugar na yon na ang tanging baon ay ang matinding hiya na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng 10 taon ay tumambad sa kanya ang mas masakit na katotohanan. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga lumang libro, at maging ang kanyang mga gamit sa banyo ay nakalagay sa mga itim na plastic bag at nakatambak sa labas ng gate na babasa ng ulan. Pinindot ni Tala ang intercom ng gate ng paulit-ulit. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa at nanginginig sa ginaw at galit. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa speaker, malamig at walang kahit anong emosyon. Tala, stop it! Nakalak na ang mga pinto. I already filed for annulment. Sinabi na ni Mommy sa'yo, hindi ba? You're just an employee I married out of pity because you were poor and desperate. Ngayong okay na ang kumpanya, I don't need a boring accountant in my life. Umalis ka na habang maaga pa, bago ko patawagin ang mga security. Napabitaw si Tala sa intercom. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa semento ay tila naging isang malungkot na awitin para sa kanyang pagkawala. Nakatayo siya sa harap ng sariling tahanan, ngunit wala siyang matuluyan. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya hahayaang tapakan ang kanyang dangal bago siya matutong lumaban? Maupo ka, Tala. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang yan na para bang ikaw ang pinakakaawa-awang tao sa mundo. Ang boses ni Doña Esperanza ay nanatiling kalmado at malumanay, ngunit bawat salita ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Tala. Naroon sila sa isang eksklusibong tea room, isang lugar na napapaligiran ng mga pader na ginto at mga kurtinang seda. Ngunit para kay Tala, ang silid na yon ay mas masahol pa sa isang selda. Nakaupo siya sa tapat ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, pilit na itinatago ang panginginig ng mga ito. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling chamomile tea, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng pagsakal. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang kanyang kutsara at hinalo ang tsa. Ang banayad na pag-ikot ng metal sa porselana ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng kanilang pagitan. Hindi man lang tumitingin si Doña Esperanza kay Tala. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa usok na dahan-dahang umaakyat mula sa tasa. Tingnan mo ang sarili mo, patuloy ng matanda. Sa pagkakataong ito ay tumingala siya at tiningnan si Tala mula ulo hanggang paa na may halong panghahamak. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, heto ka. Tila ba kinalimutan mo na kung saan ka nanggaling? Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin? Napalunok si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Utang na loob? Mami, ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko sa inyo. Ako ang nag-ayos ng lahat ng gusot ni Rafael. Ako ang nagpuyat para hindi mabangkarote ang Villanueva Logistics habang ang anak ninyo ay, "Huwag mong banggitin ang anak ko sa ganyang tono." Ang boses ni Doña Esperanza ay tumalas. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Huwag mong kalilimutan na noong mamatay ang ama mo at wala kayong makain, kami ang kumuha sa'yo. Binigyan ka namin ng bubong, binihisan ka namin, at ginawa ka naming asawa ng isang Villanueva. Isang hamak na anak ng pobreng accountant, naging asawa ng isang CEO. Hindi ba sapat na bayad yon sa 10 taon na sinasabi mo?" Inilabas ng matanda ang isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes na bag at inilapag ito sa lamesa.
Itinulak niya ito patungo kay Tala nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Iyan ang mga papeles para sa annulment at isang non-disclosure agreement. Pirmahan mo yan at titiyakin ko na magkakaroon ka ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa sa kumpanya o sa buhay ni Rafael. Si Liliana ay galing sa isang pamilyang may pangalan, may koneksyon. Siya ang kailangan ni Rafael para umangat pa ang aming antas. Ikaw, you were just a temporary fix, Tala. Isang pansamantalang lunas sa problema namin. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Doña Esperanza ay tila isang malakas na sampal na hindi natatapos. Ngayon lang niya naintindihan ang lahat na ang 10 taon ng kanyang pagmamahal at sakripisyo ay isa lamang palang transaksyon para sa pamilyang ito. Ginuhit ng kanyang kuko ang palad niya, pilit na inililipat ang sakit ng kalooban sa pisikal na pakiramdam. Temporary fix? Ang boses ni Tala ay pabulong na lamang, puno ng pait. Kaya niyo ba hinayaan na magkaroon ng relasyon si Rafael kay Liana? Kaya niyo ba ako pinagtrabaho ng husto sa loan na yon dahil alam niyo na ito na ang huling gagawin ko? Ngumiti ang biyenan, isang ngangiting tila sa isang reynang nagwagi sa labanan. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo para sa amin. Isang pasasalamat sa pagliligtas sa amin mula sa hirap noong bata ka pa. Be grateful, Tala. At least, you tasted how it feels to be a Villanueva. At least, naramdaman mong maging parte ng mundong kailanman ay hindi mo naman talaga pag-aari. Tumayo si Doña Esperanza, kinuha ang kanyang bag, at iniwan si Tala na mag-isa sa gitna ng marangyang silid na biglang naging kasing lamig ng isang sementeryo. Ang sobrang nasa harap niya ay tila isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanya na sa loob ng 10 taon, siya ay hindi naging asawa, kundi isang bilanggo ng utang na loob. Naiwang nakatitig si Tala sa kanyang tsaa na ngayon ay malamig na, habang ang mga salita ng biyenan ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila mga alon na unti-unting lumulunod sa kanyang huling pag-asa. Ang talino ko talaga, Liana. See? They were impressed. Hindi ko naman kailangan si Tala para maging successful ang meeting na ito. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa bibig ni Rafael habang nakasandal siya sa kanyang malambot na swivel chair sa loob ng marangyang boardroom ng Villanueva Logistics. Sa harap niya, si Liana ay tila isang batang humahanga. Nakaupo sa gilid ng lamesa at may hawak na baso ng mamahaling wine. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng ningning sa kanilang mga mukha. Isang ningning na tila nagtatakip sa unti-unting pagkabulok ng pundasyon ng kumpanyang kanilang kinalalagyan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagyayabang, may isang hindi maipaliwanag na kaba na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ni Rafael. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong alak. Ilang minuto lang ang nakalilipas, hinarap ni Rafael ang mga pinakamalaking investor ng kumpanya. Ginamit niya ang lahat ng mga salitang teknikal na kabisado niya. Ang mga financial projections na buong gabi niyang pinag-aralan mula sa mga file na iniwan ni Tala. Ngunit nang dumating ang pagkakataon na tinanong siya tungkol sa huling yugto ng cash flow at ang encrypted contingency fund, ang kanyang dila ay tila naging bato. Lumingon siya sa kanyang tabi, nakagawian ng maghanap ng isang matalinong babaeng may hawak na panulat at laging handang bumulong ng tamang sagot. Ngunit ang upuan sa kanyang kanan ay bakante. Walang tala na sasagip sa kanya. Habang nagpapatuloy ang tawanan sa loob ng silid, sa labas ng gusali, isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at may bitbit na maliit na karton ang dahan-dahang naglalakad patungo sa backdoor ng opisina. Si Tala iyon. Pinili niyang bumalik sa oras na alam niyang wala nang masyadong tao sa paligid, hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang mga huling piraso ng kanyang pagkatao na naiwan sa 4 na sulok ng silid na yon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay nagpapabalik ng mga gunita ng 10 taon ng pagpupuyat
ng mga gabing kape lamang ang kanyang kasama habang binubuo ang imperyong ito para sa lalaking nagtapon sa kanya. Nang pumasok siya sa kanyang dating maliit na opisina, ang amoy ng luma niyang pabango at ng mga papel ay tila yumakap sa kanya. Ngunit ang sakit ay muling humampas nang makita niya ang kalat sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang mga folder na dati ay nakaayos ayon sa petsa ay nakakalat na ngayon. May mga bakas ng kape at ang iba ay tila pinunit ng walang ingat. Nakita niya ang isang dokumentong nakabukas, ang huling report na ginawa niya. May isang malaking pagkakamali sa kalkulasyon na isinulat ni Rafael sa ibabaw nito gamit ang pulang tinta. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isang panulat. Isang natural na kilos ng isang asawang laging naglilinis ng dumi ng kanyang kabiyak. Lalapitan na sana niya ang papel para itama ang numero na magdudulot ng milyon-milyong pagkalugi sa kumpanya. Ngunit bigla siyang natigilan. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig na kamay. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Ang tanong na yon ay umalingaw sa kanyang isipan. Kasing linaw ng tunog ng pagpatak ng tubig mula sa gripo sa malapit na banyo. Binitawan niya ang panulat. Hinayaan niyang mahulog ito sa sahig ng walang ingay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kalasag. Hindi na siya ang aninong taga-ayos ng mga basag na pangarap ni Rafael. Lumapit siya sa kanyang computer at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat pagpindot niya ay tila isang huling paalam. Pumasok siya sa root directory ng sistema ng kumpanya. Ang sistemang siya mismo ang nag-code. Ang sistemang tinawag niyang Project T. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging lihim na sandata ng Villanueva Logistics. Ang tanging paraan para ma-access ang mga nakatagong asset at ang mga emergency fund na hindi alam ng kahit sinong auditor. Isang huling tingin ang ibinigay ni Tala sa screen. Ang kanyang larawan bilang screensaver, isang larawang kuha noong masaya pa sila ni Rafael sa isang simpleng bakasyon, ay tila nagpapaalala sa kanya ng babaeng matagal na niyang kinalimutan. Sa isang mabilis ngunit tiyak na pagkilos, pinindot niya ang Delete All Personal Access. Kasabay ng pagdilim ng screen ng computer, naramdaman ni Tala ang isang mabigat na pasanin na nawala sa kanyang mga balikat. Kinuha niya ang kanyang karton at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan ng Maynila. Samantala, sa loob ng boardroom, biglang tumayo ang head ng IT department. Ang mukha ay putlang-putla habang nakatingin sa kanyang tablet. Sir Rafael, may problema tayo. Ang buong financial database hindi na ma-open. Hinihingan kami ng master key na tanging si Ma'am Tala lang ang may alam. Napabitaw si Rafael sa kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagsisimula ng kanyang katapusan. Anong sinasabi mo? I'm the CEO. Find a way to bypass it. Hindi po pwede, sir. Ang security system ay nakalink sa biometric at personal encryption ni ma'am. Kapag pinilit nating pasukin, kusa itong magbubura ng lahat ng data. Nanigas si Rafael. Ang lamig na kanina pa niya nararamdaman ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, sa gitna ng ingay ng trapiko, si Tala ay sumakay sa isang jeep, malayo sa kinang ng gusaling itinuring niyang kulungan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang susi ng kaharian ay wala na sa kamay ng hari, at ang reynang itinapon ay wala ng balak pang lumingon. Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay mga luhang hindi na kayang pigilin ng mundong pagod na sa pagtitiis. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Maynila, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Tala ay tila mga maliliit na karayom na nanunuot sa kanyang kalamnan. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo.
Hindi lamang dahil sa basang salamin ng kanyang alaala, kundi dahil sa matinding pagod na unti-unting lumulumpo sa kanyang katawan. Ang bawat busina ng sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila malalayong bulong na lamang. Sa isang sandali, ang lahat ay umikot. Ang semento ay tila tumaas para salubungin ang kanyang pagbagsak at ang huling naramdaman ni Tala ay ang lamig ng baha na yumayakap sa kanyang pisngi bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nang dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata, ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang mabangis na ulan, kundi ang amoy ng mainit na barako coffee at ang banayad na bango ng lumang libro. Wala na siya sa kalsada. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa na gawa sa leather at isang makapal na kumot ang nakabalot sa kanyang nanginginig pang katawan. Ang paligid ay nababalot ng isang mainit at madilaw na liwanag mula sa isang desk lamp. Gising ka na pala. Huwag kang biglang babangon. Baka mahilo ka. Ang boses na yon ay pamilyar, malalim, kalmado, at may dalang katiwasayan na matagal nang hindi nararamdaman ni Tala. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo malapit sa bintana. Dahan-dahang hinahalo ang isang tasa. Si Mateo Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, ang lalaking palaging nasa tabi niya bago siya tuluyang mabulag ng pagmamahal kay Rafael. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala habang inilalapag ang tasa ng mainit na tsokolate sa maliit na lamesa sa tabi ni Tala. Mateo, anong ginagawa ko rito? Ang pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Nakita kita sa labas ng gusali ko, Tala. Halos hindi na kita nakilala dahil sa dumi at basa. Muntik ka ng masagasaan kung hindi ka pa nakuha agad. Ang sagot ni Mateo habang dahan-dahang nauupo sa isang upuan sa tapat niya. Bakit ka nagpapaulan? Nasaan si Rafael? Bakit hinayaan niyang maging ganito ang kalagayan mo? Hindi nakasagot si Tala. Sa halip, ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Ang bawat tanong ni Mateo ay tila isang pagbukas sa mga sariwang sugat na pilit niyang itinatago. Napansin ni Mateo ang panginginig ng mga kamay ni Tala, kaya dahan-dahan niyang kinuha ang mga ito. Ang init ng palad ni Mateo ay tila isang gamot na dahan-dahang pumuputol sa yelong nakabalot sa puso ni Tala. You don't have to say anything till I know. Ang mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Alam ko ang ginagawa ng mga Villanueva sa'yo. Alam ko kung paano kanila ginawang alipin sa sarili mong pamamahay at kumpanya. I tried to reach out, pero laging nakaharang ang mga tauhan ni Rafael. Nagulat si Tala. Binabantayan mo ako? Hindi ko kayang tiisin na makita kang unti-unting nawawala, Tala. Ang Tala na kilala ko nung college ay matapang, matalino, at may pangarap. Pero ang nakita ko kanina, she was a ghost of herself. Dahan-dahang iniangat ni Mateo ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng basang buhok mula sa mukha ni Tala. Ang haplos na yon ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ni Tala mula kay Rafael. Isang pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Uminom si Tala ng tsokolate. Ang tamis at init nito ay dahan-dahang nagpapabalik ng kulay sa kanyang mga labi. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng mga legal na dokumento at matatayog na bookshelf, naramdaman ni Tala ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Mateo, wala na akong matuluyan. Ang mga gamit ko, itinapon na nila sa ulan. Ang pag-amin ni Tala, ang kanyang bighati ay muling bumalong. Tumayo si Mateo at lumakad patungo sa kanyang lamesa. Kinuha ang isang maliit na frame. Ito ay isang lumang litrato nilang dalawa noong graduation, parehong nakangiti at puno ng pag-asa. Tala, hindi ka na babalik sa kanila. Hindi ko hahayaan na saktan ka pa nila
kahit isang beses pa. Stop being their martyr. It's time to be the woman you were always meant to be. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Tala. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng paninindigan. Tutulungan kita, Tala. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang abogado mo. Kukunin natin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo. Ang dangal mo, ang kumpanya mo, at ang buhay mo. Handa ka na bang lumaban? Napatitig si Tala sa kanyang mga kamay na hawak pa rin ni Mateo. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang maliit na kislap ng apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso na tila muling natututong tumibok para sa kanyang sarili. Ngunit habang nararamdaman ni Tala ang pag-asang ito, hindi niya alam na sa labas ng opisina ni Mateo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada at isang pares ng mga mata ang matamang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ano ba yan? Bakit ang baho rito? Amoy pawis at amoy luma. Nakaka-suffocate, Rafael. Is this really where that woman stayed for 10 years? I can't believe you let her breathe this air. Ang tinig ni Liana ay matinis at puno ng pag-iinarte habang naglalakad siya sa gitna ng dating opisina ni Tala. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makintab na sahig ay tila mga saksak sa katahimikan ng silid. Hindi siya tumitigil sa pag-ikot, dala ang isang bote ng mamahaling French perfume na walang hinto niyang ini-spray sa bawat sulok. Ang hamog ng pabango ay dahan-dahang lumulutang sa hangin, pilit na tinatabunan ng amoy ng tinta at mga lumang dokumento na naging buhay ni Tala sa loob ng isang dekada. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Aling Nena, ang matandang tagapagsilbi na halos kasabay ni Tala na pumasok sa pamilya Villanueva. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahan at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalabas ng mga gamit ni Tala. Ang mga folder na maayos na kinalap ni Tala ay basta-basta na lamang isinisilid sa mga sako at ang mga simpleng dekorasyong itinatangi nito ay walang pakundangang inihahagis sa isang tabi. Hoy, Manang! Huwag ka ngang tumayo lang dyan na parang estatwa. Ang bulyaw ni Liana nang mapansin niya ang matanda. Kunin mo lahat ng mga basurang ito at itapon mo sa labas. I want this room to be pink and gold. Gusto ko, pagpasok ko rito, pakiramdam ko ay isa akong reyna, hindi isang cheap na accountant. Pero ma'am, iyan po ang mga records na pinaghirapan ni Ma'am Tala. Ang mahinang pagtutol ni Aling Nena. Wala akong pakialam. Ang putol ni Liana, kasabay ng paghampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang babaeng iyon ay wala na rito. At kung ayaw mong sumunod sa kanya sa kalsada, gawin mo ang sinasabi ko. Pumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at puyat. Ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim. Ngunit nang makita niya si Liana, pilit siyang ngumiti. Lumapit siya sa dalaga at yumakap mula sa likod. Isang kilos na dati ay tanging kay Tala niya lamang ginagawa. Babe, don't stress yourself. Hayaan mo na ang mga tauhan ang gumawa niyan. Ang malambing na sabi ni Rafael, bagaman ang kanyang boses ay tila kulang sa sigla. How can I not be stressed, Rafael? Look at this place, it's so depressing. Ang reklamo ni Liana habang humaharap sa kanya. And by the way, I saw this limited edition Hermes Birkin online. Bagay na bagay yon sa bagong look ng office ko. Gagamitin ko sana ang card mo, pero bakit parang ayaw gumana? Natigilan si Rafael. Naalala niya ang tawag ng bangko kaninang umaga tungkol sa mga utang na hindi pa nababayaran at ang pagkakandado ng kanilang main server. Ngunit sa harap ng mapanuring mga mata ni Liana, ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang isipin ng babaeng ito na nagkamali ito sa pagpili sa kanya.
Baka may system maintenance lang ang bank, babe. Don't worry. Gagamitin natin ang emergency fund ng kumpanya. I'll authorize it today. Ang pagsisinungaling ni Rafael, kahit alam niyang ang pondong yon ay para sa sweldo ng mga tauhan sa susunod na buwan. You're the best, Rafael. Kaya mahal na mahal kita eh. Ang masayang sabi ni Liana, sabay halik sa pisngi ng lalaki. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalambingan, dahan-dahang lumapit si Aling Nena sa basurahan sa sulok ng silid. Doon, sa ibabaw ng mga punit na papel, nakita niya ang isang maliit na picture frame na basag na ang salamin. Larawan iyon ng kasal ni Natala at Rafael, isang sandali, kung saan ang dalawa ay mukhang totoong, masaya at puno ng pag-asa. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Aling Nena ang larawan at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mukha ni Tala sa litrato bilang tahimik na panunumpa ng katapatan. Muling humarap si Liana sa salamin, tinitingnan ang kanyang sarili habang muling nag-i-spray ng pabango. Ang bawat pagpisil niya sa bote ay naglalabas ng isang makapal na ulap ng bango na tila lumulunod sa huling hininga ng karangalan sa silid na yon. This office smells like a poor accountant, Rafael. Nakakasuka. Ang huling hirit ni Liana habang tumatawa ng malakas. Spray more perfume. I want every memory of that woman to be gone. Iniwan ni Rafael ang silid kasama si Liana. Hindi man lang nililingon ang mga sakong puno ng kasaysayan ng kanyang tagumpay na ngayon ay nakatambak na lamang sa labas. Ang amoy ng nanggagalaiting pabango ay nanatili sa hangin, isang mulas at matamis na paalala ng isang panlilinlang na unti-unti nang kumakain sa buong imperyo ng mga Villanueva. Walang katapusan ang pag-ugong ng mga telepono sa loob ng opisina ng Villanueva Logistics. Tila mga hiyaw ng mga nagugutom na hayop na naghahanap ng kasagutan. Sa loob ng kanyang silid, si Rafael ay hindi na mapakali. Ang kanyang mamahaling leather chair na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila naging isang mainit na upuan ng hatol. Sa harap niya, si Joey, ang head ng IT department, ay basang-basa na ang noo ng pawis habang mabilis na itinitipa ang mga command sa kanyang laptop. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay sinusundan ng isang malamig na tunog mula sa computer, isang paalala na ang pintuan patungo sa yaman ng mga Villanueva ay nananatiling sarado. I'm the CEO, Joey. I'm the one who pays your salary. Bakit hindi niyo makuha ang password? Isang simpleng accountant lang si Tala. Paanong naging mas matalino pa siya sa inyong lahat? Ang bulyaw ni Rafael, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Ang ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit at ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na dati niyang iniinom para magdiwang. Sir, hindi lang ito basta password, ang paliwanag ni Joey. Ang boses ay nanginginig. Ang System T ay binuo gamit ang isang algorithm na nakasync sa personal na biometric pattern at isang-isang 28-bit encryption key. Ma'am Tala didn't just lock it. She made it so that any unauthorized attempt to bypass will trigger a data wipe. Kapag pinilit natin, mawawala ang lahat ng records ng mga utang, receivables, at pati ang payroll. Kasabay nito, ang isa pang telepono sa ibabaw ng lamesa ni Rafael ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito ang landline mula sa main bank. Huminga ng malalim si Rafael, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago sinagot ang tawag. Yes, this is Rafael Villanueva. I understand, Mr. Gomez. Ang system maintenance namin ay medyo tumatagal lang. No, the funds are there. Yes, I know the deadline is today. Please give us 24 hours. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng mga pangarap niya para kay Liana, ang lahat ng pagyayabang niya sa kanyang ina, ay nakasalalay sa isang babaeng itinapon niya sa ulan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na hinanap ang pangalan ni Tala.
Ang kanyang daliri ay nag-atubili sa ibabaw ng screen bago tuluyang pinindot ang call. Sa bawat segundong lumilipas na naririnig niya ang tunog ng pagring, ang puso ni Rafael ay tila hinahampas ng isang mabigat na martilyo. Sagutin mo, Tala. Please, sagutin mo. Ang bulong niya sa sarili. Ang kanyang pride ay unti-unti nang nadudurog. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang subscriber. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa maingay at magulong Maynila. Ang katahimikan ay tila isang banal na kumot na bumabalot sa buong pagkatao ni Tala. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa tapat ng dagat. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malamig at malambot na buhangin. Ang tanging maririnig ay ang banayad na paghalik ng mga alon sa dalampasigan at ang mahinang huni ng mga ibon sa kalayuan. Ang kanyang cellphone ay nakapatay, nakalagay sa ilalim ng kanyang bag, malayo sa mga tawag ng isang lalaking naging anino ng kanyang buhay. Pinagmamasdan ni Tala ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay tila isang canvas na pinintahan ng kulay lila, kahel at ginto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, walang Excel sheet sa harap ng kanyang mga mata. Walang boses ng biyena na nagdidikta ng kanyang bawat galaw. Dinampot ni Tala ang isang maliit na kabibe at hinawakan ito ng mahigpit. Dito nagsisimula ang paghilom. Ang bulong niya sa hangin. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang malalim na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat paghinga niya ng sariwang hangin mula sa dagat ay tila dahan-dahang naglalabas ng lason mula sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng huling sinag ng araw sa kanyang pisngi. Isang paalala na matapos ang pinakamahabang gabi, palaging may darating na umaga. Subalit sa loob ng opisina ng Villanueva Logistics, ang kadiliman ay tila mas lalo pang lumalalim. Ang malaking screen sa dingding ng boardroom ay biglang nagpalit ng kulay. Mula sa asul, naging pula ang buong monitor. Sa gitna ng screen, may mga titik na lumabas sa kulay puti. Malalaki at mapanghamon. Access denied. System T encrypted. Only the creator can unlock the future. Napaupo si Rafael sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Ang kumpanyang itinuring niyang kaharian ay naging isang malaking bitag at ang susi ay nasa kamay ng babaeng hindi na niya maabot. Ang pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo habang napagtatanto niya na ang unang bitak sa kanyang imperyo ay hindi na kayang tapalan ng kahit anong dami ng pera. Tala, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Kailangan kita. Ang boses ni Rafael na nanggagaling sa labas ng maliit at barong-barong na pintuan ay tila isang multo mula sa nakaraan na pilit humihila kay Tala, pabalik sa isang hukay na akala niya ay natakasan na niya. Sa loob ng kanyang maliit na paupahang kwarto, si Tala ay nakaupo sa sahig, sa tabi ng isang maliit na gasera at isang platitong may tuyo at kanin. Ang amoy ng simpleng hapunan ay malayo sa amoy ng steak at mamahaling wine na kinagawian niya sa piling ng mga Villanueva, ngunit sa bawat subo niya, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang tunog ng kamao ni Rafael na dahan-dahang tumatama sa kahoy na pintuan ay nagpadama kay Tala ng isang pamilyar na pangamba. Tumayo siya. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nangangatog at dahan-dahang binuksan ang trangka. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Rafael. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding desperasyon. Sa isang iglap, lumuhod si Rafael sa harap ni Tala. Ang kanyang mga tuhod ay humalik sa maruming semento ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang mga daliri ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Isang eksenang dati ay pinapangarap ni Tala, ngunit ngayon ay tila isang mulas na dula-dulaan lamang.
I'm so sorry, Tala. Nagkamali ako. I was stupid, I was blind. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya nang wala ka. Everything is falling apart. Please, bumalik ka na sa akin. I'll make it up to you. I promise. Handa kong iwan si Liana. Basta bumalik ka lang. Naramdaman ni Tala ang isang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng 10 taon, ang mga salitang ito, ang tanging nais niyang marinig. May isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging naging tapat na asawa at martir, ang gustong lumuhod din at yakapin ang lalaking ito. Gusto niyang maniwala na mahal pa rin siya nito. Ngunit habang dahan-dahang hinahawakan ni Rafael ang kanyang kamay, naramdaman ni Tala ang gasgas at tigas ng kanyang sariling palad. Tiningnan ni Tala ang kanyang mga daliri. Ang mga sugat at kalyong nakuha niya mula sa pagpupuyat sa mga dokumento at pag-aayos ng mga gusot ni Rafael ay nandoon pa rin. Ito ang mga marka ng kanyang pagsisilbi, ang mga ebidensya ng kanyang pagiging alipin sa ilalim ng ngalan ng pag-ibig. Eksakto sa sandaling iyon, ang cellphone ni Rafael na nasa bulsa nito ay dahan-dahang umilaw at naglabas ng mahinang panginginig sa ibabaw ng kanyang binti. Dahil sa lapit nila sa isa't isa, malinaw na nabasa ni Tala ang notification sa screen na nakasilip mula sa bulsa ni Rafael. Babe, nasaan ka na? Don't forget my Cartier bracelet. I'm waiting for you at the hotel. I love you. Ang mensaheng iyon mula kay Liana ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabadyang init ng puso ni Tala. Ang huling kislap ng pag-asa ay mabilis na napundi. Dahan-dahan, ngunit may paninindigan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Rafael. Ang init ng palad ng kanyang asawa ay tila naging lason na bigla niyang kinasuklaman. Hindi ako ang namimiss mo, Rafael. Ang malamig na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ang namimiss mo ay ang libre mong alipin. Ang namimiss mo ay ang taong laging naglilinis ng dumi mo habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba. You don't love me. You love the convenience I bring to your life. Tala, hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal mo ako? Ang putol ni Tala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa cellphone na patuloy pang umiilaw sa bulsa ng lalaki. Ang pag-ibig ay hindi nanunumbat ng utang na loob. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapon ng asawa sa ulan kapag tapos na itong pakinabangan. You're just scared, Rafael. Scared because for the first time in your life, you have to face the consequences of your own stupidity. Tumayo si Rafael. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging mapagpakumbaba patungo sa isang pamilyar na galit at pagmamataas. You'll regret this, Tala. Isipin mo kung saan ka pupulutin kung wala ako. Sino ang tatanggap sa isang katulad mo? Kahit saan ako mapunta, Rafael, mas mabuti na yon kaysa sa piling mo. Ang huling sagot ni Tala bago niya dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy sa hamba ng pinto ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Sa labas, narinig ni Tala ang mabilis na paghakbang ni Rafael palayo. Ang tunog ng sapatos nito sa semento ay tila isang pagtakas. Nanatiling nakatayo si Tala sa likod ng pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal sa matigas na kahoy habang ang mga luha ng kalayaan ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. Wala nang Rafael na babalikan, ngunit sa wakas, mayroon ng Tala na natagpo. Ang init ng sikat ng araw sa parke ay tila hindi sapat upang pawiin ang panlalamig na nararamdaman ni Tala habang nakaupo sa isang liblib na bangko, malayo sa mga naglalarong bata at naglalakad na mga magkasintahan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang matandang babae na dahan-dahang lumalapit, balot ng isang kupas na panyulitong itim at panakanakang lumingon sa kanyang paligid
na tila ba may humahabol sa kanya. Aling Nena, ang mahinang tawag ni Tala nang tuluyang makalapit ang matanda. Agad niyang kinuha ang nangangatog na kamay ng tagapagsilbi na itinuring na niyang pangalawang ina. Ma'am Tala, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakipagkita. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ni Doña Esperanza. Ang pabulong na sabi ni Aling Nena. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Mabilis niyang dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang pilak na USB drive, at maingat itong inilagay sa palad ni Tala. Nakuha ko ito sa basurahan, sa loob ng silid ng matanda, noong isang gabi. Nakita ko siyang balisang-balisa habang sinusubukang sirain ang mga papel. Pero tila nakalimutan niya ang maliit na bagay na ito. Naramdaman ni Tala ang bigat ng USB sa kanyang palad. Tila ba ito ay gawa sa ginto? Ano ang laman nito, Aling Nena? Hindi ko alam ang lahat, ma'am. Pero narinig ko ang pakikipag-usap niya sa telepono. Galit na galit siya dahil hindi niya maipalabas ang mga pera nang wala ang inyong huling pirma. Doon ko napagtanto. Ang lahat ng mga thumbs na sinasabi nilang nawawala sa kumpanya, hindi kayo ang may gawa. Sila, ma'am. Sila ang nagnanakaw sa sarili nilang imperyo at ginawa kayong panakip-butas. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga kidlat na gumuhit sa isipan ni Tala. Ang 10 taon ng pag-aakusa sa kanya ng pagiging pabigat at gastador ay isa lamang palang malaking dula-dulaan para itago ang sariling kasalanan ng kanyang biyenan. Hinawakan ni Aling Nena nang mahigpit ang mga daliri ni Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Laban, anak. Huwag mong hayaang tapakan kanila hanggang sa dulo. Ikaw ang tunay na Villanueva sa puso ko dahil ikaw lang ang nagmalasakit sa amin. Nang makabalik si Tala sa maliit niyang silid, ang tanging maririnig ay ang mabagal na pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop at sa bawat folder na binubuksan niya, ang kanyang puso ay tila hinahampas ng malalakas na alon. Ang mga spreadsheets ay malinaw na nagpapakita ng mga transaksyon patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa. Mga transaksyong may nakapirma sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit alam ni Tala na ang mga ito ay peke. Ang kanyang biyenan ay dahan-dahang inubos ang pondo ng kumpanya para bayaran ang mga pansariling utang sa sugal at mga luho, habang si Rafael ay hinahayaang mangyari ang lahat dahil sa sobrang tiwala sa kanyang ina. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang pinakahuling file na may pamagat na huling testamento, ang kanyang paghinga ay tuluyang napatigil. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Ito ay ang orihinal na diwa ng huling habilin ng ama ni Rafael. Dahan-dahang binasa ni Tala ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay tila isang malakas na dagok sa kanyang pagkatao. Ang dokumentong binasa sa kanila, 10 taon na ang nakalilipas, ay malayo sa nakikita niya ngayon sa screen. Ang orihinal na testamento ay nagsasabing ang kalahati ng kontrol sa Villanueva Logistics ay hindi mapupunta kay Rafael o kay Doña Esperanza, kundi sa babaeng magiging asawa ni Rafael bilang proteksyon sa kumpanya dahil alam ng matandang Villanueva ang kahinaan ng sariling anak. Ngunit ang dokumentong yon ay sadyang itinago at pinalitan ng isang pekeng bersyon na nagpapakitang si Rafael ang nag-iisang tagapagmana. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa mga mata ni Tala, na ngayon ay wala ng bakas ng luha, kundi isang matalim na determinasyon. Napagtanto niya na sa loob ng 10 taon, hindi lang siya naging asawa at accountant. Siya ang tunay na may-ari ng kalahati ng imperyong pilit na kumukuha ng kanyang dangal. Ang katotohanan ay tila isang matalas na espada na ngayon ay nasa kanyang mga kamay na, at ang kislap nito ay hudyat na ang panahon ng kanyang pananahimik ay tuluyan ng natapos. Bakit hinayaan ng mga guard na makapasok ang isang pulubi rito
Ilabas niyo ang basurang ito bago pa nito madungisan ang aking tahanan. Ang matalas na tinig ni Doña Esperanza ay nangingibabaw sa loob ng malaking ballroom ng mansyong Villanueva. Tila isang hagupit ng latigo na nagpatahimik sa lahat ng mga panauhin. Ang musika na dati ay masiglang dumadaloy sa paligid ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang mabigat at nakabibinging bulungan. Ang amoy ng mga sariwang imported na liryo at ang halimuyak ng mamahaling alak ay biglang naging matapang, tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Tala. Nakatayo si Tala sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng paligid. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na cocktail dress, ang tanging maayos na damit na naiwan sa kanya. Wala siyang suot na kahit anong mamahaling alahas, tanging ang kanyang dangal ang nagsisilbing palamuti. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Liana na nakasuot ng isang kumikinang na gintong sutla. Nakasandal sa bisig ni Rafael, habang ang kamay nito ay tila nagmamalaki na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang tagpo ay tila isang malinaw na deklarasyon ng tagumpay. Dahan-dahang naglakad si Tala patungo sa sentro ng hapag. Ang bawat paghakbang ng kanyang mga sapatos sa makintab na marmol na sahig ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila hudyat ng isang hindi maiiwasang kabanata. Ang mga mata ng mga elitistang panauhin ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay may halong awa, ngunit karamihan ay puno ng panghahamak. Tala, ano bang ginagawa mo rito? Nakakahiya ka. Ang pabulong na sabi ni Rafael nang makalapit siya. Ang kanyang asawa ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig. Tila ba si Tala ay isang malaking pagkakamali na nais niyang burahin sa kasaysayan ng gabi. Lumapit si Doña Esperanza, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Huminto ang matanda sa harap ni Tala at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ng biyanan ay tila nanunuya sa simpleng ayos ni Tala. Nagpunta ka ba rito para magmakaawa o para hingin ang iyong huling sweldo? Ang tanong ng matanda na sinundan ng isang matalim at mapang-asidong tawa na nanggaling kay Liana. Kung gusto mo ng pera, pwedeng-pwede kitang bigyan, basta't luluhod ka rito at hihingi ng paumanhin sa pagsira mo sa espesyal na gabi ng aking apo. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na napilit kumakawala sa hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Hindi siya lumuhod. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang gintong singsing na 10 taon niyang isinuot, ang simbolo ng kanyang katapatan sa isang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Sa harap ng lahat, dahan-dahang hinubad ni Tala ang singsing. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang balat. Isang paalala ng lahat ng mga gabing siya ay umiyak ng palihim. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng puting tela ng lamesa, sa tabi mismo ng baso ng wine ni Liana. Hindi ako naparito para magmakaawa, Doña Esperanza. Ang boses ni Tala ay malinaw at matatag. Walang bakas ng panginginig. Naparito ako para ibalik ang bagay na ito. Ang singsing na ito ay simbolo ng isang kasunduan na matagal niyo nang binasag. Itinatapon ko na ang lahat ng mga alaala ng pagiging isang Villanueva. Dahil sa wakas, napagtanto ko na ang pagiging isang Rosario ay mas marangal kaysa sa apelyidong puno ng dumi at kasinungalingan. Nanigas ang mukha ni Doña Esperanza. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa tindi ng galit. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang mga sulyap ay palipat-lipat kay Tala at sabihanan nito, "Walang hiya ka!" Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. "Guards! Ano pang hinihintay nyo? Kalad ka rin nyo ang babaeng yan palabas.
Huwag niyo siyang hahayaang makatapak muli sa lupang ito. You are nothing, Tala. Isang hamak na accountant ka lang na pinulot namin sa putik. Habang dalawang malalaking lalaki ang mabilis na lumalapit sa kanya, nanatiling nakatayo si Tala ng tuwid. Tumingin siya kay Rafael sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagsisisi. Ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik at nakayuko. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Tala ay tuluyan ng naputol. Maaari niyo akong palabasin sa mansyong ito, ang huling sabi ni Tala habang hinahawakan siya ng mga guard sa braso. Ngunit tandaan niyo ito, ang mansyong ito ay nakatayo sa isang pundasyong ako ang gumawa. At kapag tuluyan ng gumuho ang inyong imperyo, huwag na huwag kayong lilingon sa akin para humingi ng saklolo. Kinaladkad si Tala palabas ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay nilunod ng muling pagtugtog ng orkestra. Ngunit ang katahimikan sa mga mata ng mga panauhin ay nagsasabing ang gabi ay hindi pa tapos. Naiwan ang gintong singsing sa lamesa, kumikinang sa ilalim ng chandelier habang ang anino ni Tala ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi. Hindi lahat ng pagbagsak ay katapusan. Ang iba ay simula lamang ng muling paglipad ng isang sugatang agila na natutong muling magtiwala sa kanyang sariling mga pakpak. Sa loob ng isang tahimik na silid sa opisina ng hukuman, ang tanging maririnig ay ang banayad na paggasgas ng panulat ni Tala sa ibabaw ng makapal na legal na dokumento. Ang bawat pirma niya ay tila isang malakas na deklarasyon ng kalayaan, isang huling pagputol sa mga anino ng nakaraan. Sa tabi niya, si Mateo Cruz ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Tala na may halong paghanga at paninindigan. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Tala, na ngayon ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Tapos na, Mateo, ang pabulong na sabi ni Tala habang inilalapag ang panulat. Naisumite na ang lahat. Ang lahat ng mga ari-arian na binili gamit ang aking sariling pera at ang mga royalties para sa Project T. Kukunin ko na silang lahat. Ito pa lang ang simula, Tala. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Habang pinoproseso ng korte ang ating injunction, ang mga bangko ay magsisimula ng mag-freeze ng mga accounts ng Villanueva Logistics para sa isang malalimang audit. Hindi na nila magagamit ang pera mo para sa kanilang mga luho. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat mismo ng Marañang Gusali ng Villanueva Logistics, isang bagong kabanata ang dahan-dahang nabubuo. Sa isang maliit ngunit napakalinis na opisina sa ikasampung palapag ng kabilang gusali, si Tala ay nakatayo sa harap ng malaking salamin na bintana. Mula roon, tanaw niya ang opisina ni Rafael, ang silid kung saan siya naging anino sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang lumapit ang isang trabahador, bit-bit ang isang malaking signage. Sa harap ni Mateo at ng ilang mga tapat na tauhan na sumunod kay Tala, dahan-dahang isinabit ang karatula sa pintuan ng bagong opisina. Rosario at Associates, Financial Consultancy at Strategic Planning. Ang mga titik na ginto ay kuminang sa ilalim ng ilaw, isang muling pagsilang ng isang pangalang pilit nilang nibaon sa limot. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na ang kanyang sariling pangalan ay hindi na lamang nakadikit sa isang lalaki, kundi nakatayo na ng mag-isa. Ngunit ang katahimikan ni Tala ay kabaligtaran ng kaguluhan sa loob ng kumpanya ng mga Villanueva. Sa loob ng boardroom, si Rafael ay nakatayo. Sa harap ng mga galit na shareholders, ang kanyang pawis ay tumatulo na sa kanyang leeg at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang hawak ang isang ulat na punong-puno ng mga pulang numero. Nasaan ang pondo para sa expansion sa Cebu? Bakit sinasabi ng bangko na naka-freeze ang ating main credit line? Ang bulyaw ng isang matandang investor, ang kanyang kamao ay humampas sa lamesa na lumikha ng isang mabigat na tunog. Wait, let me explain. May error lang sa system. Ang pilit na sagot ni Rafael
Ngunit naputol ang kanyang salita nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng boardroom. Isang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na pulang folder ang pumasok, kasunod ang dalawang opisyal ng korte. Ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong silid. Inilapag ng opisyal ang pulang folder sa tapat mismo ni Rafael sa ibabaw ng makintab na lamesang kahoy. Mr. Rafael Villanueva, we are here to serve a court-ordered preliminary injunction and a temporary suspension of your authority over the company's core assets. Ang pahayag ng opisyal, ang kanyang boses ay walang emosyon. Lahat ng mga transaksyong may kinalaman sa Project T ay ipinahihinto rin dahil sa patent infringement claim na isinampa ni Mrs. Tala Rosario. Nanigas si Rafael. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang nakatitig sa pulang folder. Sa labas ng gusali, nakita niya ang isang tow truck na dahan-dahang hinihila ang kanyang mamahaling sports car palayo sa parking lot. Isang asset na nakapangalan pala kay Tala. Mula sa kanyang bagong opisina sa kabilang gusali, dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang tingin sa folder na hawak niya. Alam niyang ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima na nasa ilalim ng ulan. Siya na ang bagyong darating para bawiin ang lahat ng itinuring nilang kanya. Ang tanong na lamang ay, hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Rafael kapag ang bawat marangyang bagay na humahawak sa kanyang ego ay isa-isa nang binabawi ng babaeng kanyang minaliit? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang makitang ang mga taong inakala mong kakampi ay isa-isang tumatalikod kapag wala ka na sa rurok ng tagumpay. Sa loob ng opisina ng Villanueva Logistics, ang bawat resignation letter na nakapatong sa lamesa ni Rafael ay tila mga puting bandila ng pagsuko na iwinawagayway sa gitna ng isang digmaang wala siyang pagkakataong manalo. Ang katahimikan sa pasilyo na dati ay puno ng abalang mga yabag ng mga empleyado ay pinalitan ng isang nakabibinging kawalan. Ang mga upuan sa marketing department ay bakante. Ang mga computer sa accounting ay madilim. Ang mga pinakamahuhusay na tauhan ni Rafael, ang mga taong tinuruan at binuo ni Tala sa loob ng 10 taon, ay nagsipag-alis. Bit-bit ang kanilang katapatan patungo sa kabilang gusali kung saan muling nagningning ang pangalan ni Tala. Anong ibig sabihin nito, Joey? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangangatog habang binabasa ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang operations manager sa isa sa mga sulat. Bakit pati siya aalis? I gave him a bonus last month. Sir, hindi po pera ang dahilan. Ang mahinang sagot ng kanyang natitirang assistant. Ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Sinabi po nila, they want to work for someone who actually knows how the business breathes. They are moving to Rosario and Associates. Mas sigurado po ang kinabukasan nila roon. Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Rafael. Ang kumpanyang itinuring niyang sariling kaharian ay unti-unti nang nagiging isang abandonadong kuta. Ngunit ang mas malaking bagyo ay naghihintay sa kanya pag-uwi sa kanilang mansyon. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, ang ingay ng isang matinding pagtatalo ay pumapawi sa katahimikan ng gabi. Si Liana ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit habang hawak ang kanyang designer bag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa cellphone na kanina pa niya sinusubukang gamitin. Rafael, look at this! My credit card was declined in front of my friends at the salon. Sobrang nakakahiya! Ang bulyaw ni Liana nang pumasok si Rafael. Sabi mo may maintenance lang ang bank? Sabi mo ayos na ang lahat? Pinagmukha mo akong pulubi sa harap ng maraming tao. Liana, please, not now. Pagod ako. Ang pilit na pagsusumamo ni Rafael, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. I don't care if you're tired. I have an image to maintain. Paano na ang mga reservation ko? Paano ang debut ng pinsan ko? Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na ipinangako mo, bakit pa ako mananatili rito?
Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Doña Esperanza. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing tikas ng dati. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding tensyon. Nang marinig niya ang reklamo ni Liana, ang kanyang mga mata ay bumaling sa kanyang anak na puno ng panunumbat. Iho, kailangan mong gawa ng paraan ito. The utility bills for the mansion haven't been paid. Ang mga tauhan sa bahay ay nagtatanong na kung kailan sila sasahod. Ang sabi ng matanda, ang boses ay nangangatal. Everything I worked for, ang dangal ng pamilya Villanueva. Hindi ito pwedeng mawala nang dahil lang sa isang accountant na nag-aalsa. Mami, kasalanan niyo rin ito. Kayo ang nagsabing paalisin siya agad. Ang hiyaw ni Rafael. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Kayo ang nagsabing madali lang siyang palitan. Ngayong lahat tayo ay lumulubog. Sa akin niyo isinisisi ang lahat? How dare you? Ang sagot ni Doña Esperanza. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. I did everything for you. Para sa kinabukasan mo. Bigla ay dahan-dahang nanghina ang tuhod ng matanda at napaupo siya sa baitang ng hagdan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Rafael, ang puso ko. Tumawag ka ng doktor. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagsigaw ni Liana tungkol sa kanyang mga luho at ang pag-arte ni Doña Esperanza sa kanyang nararamdaman ay tumalikod si Rafael. Lumakad siya patungo sa kusina. Ang lugar na dati ay puno ng amoy ng masasarap na pagkain na inihahanda ni Aling Nena sa ilalim ng utos ni Tala. Ngayon, ang kusina ay malamig at madilim. Walang Aling Nena na magsisilbi sa kanya. Doon, sa gitna ng marangyang granite countertop, nakita ni Rafael ang isang piraso ng instant noodles na nakalagay sa plastic. Walang ibang pagkain sa loob ng refrigerator dahil wala nang pambili ang mga katulong. Sa isang golden moment ng matinding pagsisisi, dahan-dahang binuksan ni Rafael ang plastic. Ang tunog ng pagpunit ng pakete ay tila hudyat ng kanyang bagong katotohanan. Habang kumukulo ang tubig sa isang maliit na kaldero, naalala ni Rafael ang mga gabing dumarating siya mula sa trabaho at sasalubungin siya ni Tala na may dalang mainit na sabaw at matamis na ngiti. Kahit gaano pa siya kasama sa babae, napatitig si Rafael sa singaw ng tubig. Ang luho, ang dangal, at ang pagmamalaki ay tila naglaho na kasama ng usok. Habang sinusubo niya ang matabang at mabilis na nalulutong noodles, naramdaman niya ang pait na hindi nanggagaling sa pagkain kundi sa kanyang sariling konsensya. Eksakto sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa ay umilaw. Isang tawag mula sa chairman ng board of directors. Huminga ng malalim si Rafael at sinagot ang tawag. Umaasang may magandang balita. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig at pinal. Rafael, we've made a decision. In the next 48 hours, if you cannot restore the System T and convince the major creditors to stay, we are liquidating the company. And the board has a condition. We will only negotiate if Mrs. Tala Rosario is present in the meeting. Sinasabi ko sa iyo, Rafael, if she doesn't come back, you're not just losing the company. You're going to jail for the financial discrepancies we found. Napabitaw si Rafael sa kanyang tinidor. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang matunog na ingay na tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang Imperyong Villanueva ay hindi na lamang basta nagbabantang gumuho. Ito ay nakatakda ng mabaon sa limot kasama ang kanyang kalayaan. Tala, parang awa mo na. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa bilangguan. Isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. Isipin mo ang mga panahong tayo lang ang magkaakampi. Ang boses ni Rafael ay basag at puno ng panginginig habang nakatayo siya sa gitna ng bagong opisina ni Tala. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Rosario at Associates ay nagbibigay ng matalim na liwanag sa kanyang anyo.
Isang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang tikas, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapula at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pag-ugoy habang hawak ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sa tapat niya, nakaupo si Tala sa likod ng kanyang malinis at maayos na lamesa. Nakasuot siya ng isang puting blazer na nagbibigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at katiwasayan. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Pinanood ni Tala ang bawat paggalaw ni Rafael, ang bawat pekeng hikbi, at ang bawat salitang binitawan nito na tila isang dula-dulang matagal na niyang napanood. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang folder sa ibabaw ng lamesa ni Tala. Ang marahang tunog ng paglapat ng papel sa matigas na kahoy ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Kailangan ko lang ang huling pirma mo sa emergency restructuring plan na ito, Tala. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala ang mga discrepancies sa audit. Mapapatawad ng board ang lahat. Maibabalik natin ang lahat sa dati. Handa akong baguhin ang lahat, Tala. Babalik ako sa'yo. Iiwan ko ang lahat para sa'yo. Isang mabuhay at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Hindi niya kinuha ang folder. Sa halip, binuksan niya ang kanyang sariling drawer at inilabas ang isang manipis na ulat na may selyo ng isang kilalang auditing firm. Iniharap niya ito kay Rafael. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga katotohanang pilit ibinabaon ng mga Villanueva. 10 taon, Rafael. Ang simula ni Tala, ang kanyang boses, ay kasing talas ng isang kristal na dahan-dahang nababasag. 10 taon akong naging bulag dahil pinili kong maniwala sa pag-ibig na inakala kong totoo. Habang ang bawat sentimeng pinaghirapan ko ay dahan-dahang kinakain ng mga luho niyo ni Mami, nanatili akong tapat. Habang ginagawa mo akong panakipbutas sa bawat iligal na transaksyong pinapasok niyo, nanatili akong nakatayo sa likod mo. Tala, nagkamali ako. Alam ko, hindi mo alam, Rafael. Ang alam mo lang ay ang sarili mo. Ang putol ni Tala, ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Narito ka ngayon hindi dahil mahal mo ako. Narito ka dahil natatakot ka. Natatakot kang mawala ang marangyang buhay na nakasanayan mo. Natatakot kang harapin ang rehas na ikaw mismo ang bumuo sa paligid ng sarili mo. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang folder na dinala ni Rafael. Tiningnan niya ang linya kung saan dapat nakalagay ang kanyang lagda. Ang lagdang magliligtas sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang kabataan at karangalan. Naramdaman niya ang dulo ng kanyang mga daliri na humahaplos sa magaspang na papel. Ito ang sandaling dati ay kinatatakutan niya, ang sandaling kailangan niyang pumili sa pagitan ng awa at katarungan. Sa isang golden moment ng matinding paglaya, dahan-dahang itinaas ni Tala ang mga dokumento. Sa harap ng mga nanlilisik na mata ni Rafael, nagsimulang punitin ni Tala ang papel. Ang tunog ng bawat hibla ng papel na nahahati ay tila isang banal na musika sa pandinig ni Tala. Ang bawat pagkapunit ay pagkalaas sa mga tanikala ng nakaraan. Bawat pirasong nahuhulog sa sahig ay tila mga puting talulot ng bulaklak na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Ano ang ginagawa mo? Tala, itigil mo yan. Ang hiyaw ni Rafael, pilit na inaabot ang mga nagliliparang piraso ng papel, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging natira sa kanyang mga kamay ay ang hangin. Tapos na ang 10 taon, Rafael, ang huling sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan at isang uri ng kapayapaang ngayon lang niya natagpuan. Binayaran ko na ang bawat sentimo ng utang na loob na sinasabi niyo. Wala na akong ititira para sa'yo. Ngayon, harapin mo ang bukas na ikaw ang gumawa. Pay your own debt, Rafael. For the first time in your life, learn how to be a man without a woman hiding your sins. Tumayo si Tala at lumakad patungo sa pinto.
Binuksan ito ng maluwag, pinapapasok ang sariwang hangin at ang ingay ng tagumpay mula sa labas. Iniwan niyang nakatulala si Rafael sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga pira-pirasong papel na tila mga labi ng isang imperyong hindi na kailanman muling mabubuo. Ang anino ni Rafael sa sahig ay tila mas lalong lumiit, habang si Tala ay dahan-dahang lumabas patungo sa liwanag. Bitbit ang isang pusong sugatan man ay sa wakas ay buo na muli. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig. Maaari mo itong harangan ng pansamantala, ngunit sa huli, gigibain nito ang anumang pader ng kasinungalingan na itinayo mo. Sa loob ng engrandeng boardroom ng Villanueva Logistics, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang mga board member na nakasuot ng kanilang mga mamahaling suit ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkaluskos ng mga papel at ang mabigat na paghinga ni Rafael na nakayuko sa dulo ng lamesa. Sa tabi niya, si Doña Esperanza ay nananatiling tuwid ang upo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, pilit na pinapanatili ang dangal na unti-unti nang nadudurog. Nagsasayang lang tayo ng oras. Ang mulas na sabi ni Doña Esperanza, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng pamilya Villanueva. Walang karapatan ng isang hamak na accountant na diktahan ang ating hinaharap. Eksakto sa sandaling iyon, ang mabigat na pintuan ng boardroom ay bumukas ng maluwag, tumama sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na tila hudyat ng isang bagong kapiyosan. Pumasok si Tala, kasunod si Mateo na may bitbit na itim na briefcase. Ang bawat hakbang ni Tala ay may kasamang katiyakan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Mali kayo, Doña Esperanza, ang panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong silid. Hindi lang ako isang accountant. Ako ang may-ari ng 50% ng kumpanyang ito. Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa silid. Inilabas ni Mateo ang mga dokumento mula sa briefcase, ang orihinal na testamento at ang mga katibayan ng shareholdings na lihim na binili ni Tala. Ang mga board member ay nag-agawan sa pagtingin sa mga papel. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding gulat. Peke ang mga yan. Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa lamesa. Mami, gawin mo ang paraan. Paalisin mo sila. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang marahang pagkatok ang narinig sa pinto. Pumasok si Aling Nena. Ang kanyang simpleng kasuotan ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Doña Esperanza. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na ang isang tahimik na saksi ay magiging boses ng katotohanan. Narinig ko ang lahat, Doña, ang mahinang sabi ni Aling Nena, ngunit ang bawat salita ay tila isang bomba sa loob ng silid. Narinig ko ang pag-uusap niyo tungkol sa paglipat ng pondo sa inyong personal na account sa ibang bansa. Nakita ko ang pagpunit niyo sa orihinal na papel ng kumpanya. Hindi na ako mananahimik dahil si Ma'am Tala ang tanging naging tao sa aming mga maliliit sa loob ng bahay na ito. Napaupo si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa gilid ng silid, si Liana ay dahan-dahang tumatayo. Pilit na isinusukbit ang kanyang mamahaling bag at dahan-dahang humahakbang patungo sa pinto. Balak na tumakas bago pa magkagulo. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Mateo. Where are you going, Liana? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. The authorities are already downstairs. Ang lahat ng mga alahas at perang kinuha mo mula sa kumpanya ay kailangan mong ibalik. Wala akong kinalaman dito. Ang hiyaw ni Liana, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Rafael, do something. I thought you were rich. I thought you were the king. Ngunit si Rafael ay wala nang masabi.
Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng mabilis na paghakbang ng mga sapatos mula sa pasilyo ay tila hudyat ng pagtatapos. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang dalawang opisyal ng pulisya kasama ang isang sheriff. Doña Esperanza Villanueva, you are under investigation for large-scale embezzlement and falsification of public documents. Ang deklara ng opisyal, kailangan niyo pong sumama sa amin. Ang tunog ng pagpihitit ng bakal na kongtay na inilarawan ni Tala sa kanyang isipan bilang tunog ng isang kandadong tuluyan nang nagsara sa nakaraan ay umaling-awngaw sa kanyang pandinig. Pinanood ni Tala ang pagkaladkad sa kanyang biyenan at ang pagbagsak ni Rafael sa kanyang upuan. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa hikbi. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Tala sa dulo ng lamesa. Ang maskara ng pamilya Villanueva ay tuluyan ng nalaglag at ang tanging natira ay ang mga labi ng isang imperyong itinayo sa dumi. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang digmaan ay tapos na at ang katarungan ay sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tahanan. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na singil at sa pagkakataong ito, walang halaga ng salapi ang makakapagbayad sa dangal na winasak ng sariling kasakiman. Sa loob ng malawak na bakuran ng mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga malalaking truck na may tatak ng sheriff at mga legal na opisyal ay dahan-dahang pumupuno sa driveway. Ang bawat gamit na inilalabas mula sa loob ng bahay, ang mga mamahaling sofa, ang mga antigong florera, at ang mga painting na kasing halaga ng isang buhay, ay tila mga piraso ng isang imperyong isa-isang binabawi ng tadhana. Sa gilid ng hagdan, si Doña Esperanza ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ng isang opisyal na nagdidikit ng pulang seize sticker sa kanyang paboritong grand piano. Wala na ang kanyang mga diamante, ang kanyang leeg ay bakante, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 anyos sa loob ng isang gabi. Ang kanyang pagmamalaki ay tuluyan ng gumuho. Huwag niyo itong kunin. Ito ay mana pa mula sa aking pamilya. Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang batas ay walang emosyon, kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na hotel room, si Rafael ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Lumabas si Liana, suot ang kanyang pinakamahal na damit at mabilis na isinasara ang kanyang maleta. Liana, nasaan ang pera? Ang sabi mo may naitago ka para sa atin. Ang tanong ni Rafael, ang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating umalis ng bansa. Sabi mo, may anak tayo. Kailangan nating protektahan ng bata. Huminto si Liana sa pag-iimpake at humarap kay Rafael. Isang mapait at mapang-asidong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang tila isang huling saksak sa puso ng lalaki. Anak? Rafael, are you really that stupid? Ang mulas na sabi ni Liana, ang boses ay puno ng panunuya. I was never pregnant. It was just a way to get you to sign those checks. At ang pera? It's gone. Ginamit ko na pambili ng properties sa pangalan ko, hindi sa'yo. Akala mo ba mahal kita? I only love the life you provided. Ngayong pulubi ka na. Bakit pa ako mananatili? Nanigas si Rafael. Ang bawat salita ni Liana ay tila isang malakas na sampal na dahan-dahang nagpapamulat sa kanya sa katotohanan. Pinanood niya ang paglabas ni Liana sa pinto nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila huling hatol sa kanyang pagiging hangal. Sa labas ng hotel, ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Si Rafael ay naglalakad sa gilid ng kalsada. Walang direksyon, ang kanyang suit ay basang-basa na.
Ang bawat busina ng sasakyan ay tila panunuya sa kanyang kalagayan. Sa isang sandali, huminto ang isang itim at makintab na sasakyan sa kanyang tapat dahil sa trapiko. Mula sa likurang bintana, nakita ni Rafael si Tala. Ang kanyang dating asawa ay nakaupo ng tuwid. Ang mukha ay rangro at puno ng kapayapaan. Katabi niya si Mateo, na dahan-dahang humahawak sa kamay ni Tala habang may sinasabi itong nakapagpangiti sa babae. Ang kislap sa mga mata ni Tala ay malayo sa lungkot na dati niyang nakikita. Ito ang kanyang golden moment ng paghihirap. Dahan-dahang dinukot ni Rafael ang huling natitirang barya sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa langit, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang tanging babaeng totoong nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan ni Tala palayo, naiwan si Rafael na nakatayo sa ilalim ng ulan. Isang anino ng lalaking inakala niyang siya ay hari. Ngunit ngayon ay napatunayang isa lamang palang alipin ng sarili niyang kasamaan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang malungkot na paalam sa imperyong itinayo sa dumi at gumuho sa isang kislap ng katarungan. Ang bawat sugat ay may sariling panahon ng paghilom at sa paghupa ng bagyo, ang tanging natitira ay ang malinis na dalampasigan ng isang pusong natutong muling magtiwala. Ang dapit hapon sa sementeryo ay nababalot ng isang gintong liwanag. Tila ang langit mismo ay nakikiramay sa katahimikang namamayani sa paligid. Nakatayo si Tala sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na kumpol ng mga sariwang puting bulaklak. Ang banayad na ihip ng hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, nagdadala ng amoy ng basang damo at ng malinis na hangin. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang pagkilos ay puno ng paggalang at kapayapaan. Tay, binalik ko na ang dangal ng pangalan natin. Ang pabulong na sabi ni Tala. Ang boses ay malinaw at walang bakas ng pait. Hindi na tayo kailanman muling yuyuko sa ilalim ng anino ng ibang tao. Ang rosaryo ay muling nagniningning nang dahil sa sarili nating pagsisikap. Nararamdaman ni Tala ang isang mainit na bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Ang 10 taon ng pagtitiis ay tila mga tuyong dahon na isa-isang inaanod ng hangin palayo sa kanyang alaala. Tumayo siya at naramdaman ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang init at katiwasayan na dala ng haplos na yon ay sapat na para sabihing naroon si Mateo, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi nang walang hinihintay na kapalit. Handa ka na bang umalis, Tala? Ang malumanay na tanong ni Mateo. Tumango si Tala at dahan-dahang sumandal sa bisig ng lalaki. Lumakad sila patungo sa dalampasigan na malapit sa lugar na yon, kung saan ang dagat ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng kagandahan ng papalubog na araw. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nagiiwan ng mga bakas na agad na binubura ng marahang paghalik ng mga alon. Isang paalala na ang nakaraan ay maaari ring burahin ng panahon. Huminto si Mateo at hinarap si Tala. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa mga mata ng lalaki. Isang ningning na puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na matagal nang kinatatakutan ni Tala na muling maramdaman. Dahan-dahang iniangat ni Mateo ang kanyang kamay at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at sariwang bulaklak ng sampagita na nakuha niya mula sa altar kanina. Sa isang golden moment ng matinding katapatan, dahan-dahang inilagay ni Mateo ang bulaklak sa likod ng tainga ni Tala. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Tala ay nagdulot ng isang mabilis na pagtibok sa puso ng babae. Isang pintig na hindi dala ng takot, kundi ng isang panibagong pag-asa. Ang amoy ng sampagita ay humalo sa alat ng dagat
Tila isang banal na pagbabasbas sa kanilang dalawa. Tala, sa loob ng maraming taon, naging bituin ka para sa ibang tao. Ang simula ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at tapat, nakikipagsabayan sa banayad na musika ng mga alon. Ibinigay mo ang lahat ng liwanag mo para lang hindi sila maligaw, kahit na ang sarili mo ang unti-unting nauubos sa dilim. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo at ang bawat luhang pilit mong itinago. Hinawakan ni Mateo ang magkabilang kamay ni Tala. Ang init ng kanilang mga palad ay tila naglalayong pag-isahin ang kanilang mga kapalaran. Ayaw ko nang makita kang nag-iisa sa gitna ng ulan. Ayaw ko nang ikaw lang ang nagdadala ng bigat ng mundo. Tala, you've spent your life being a star for others. Will you be my sun? Ang araw na magbibigay ng init sa bawat umaga ko. At ang liwanag na hindi na kailanman muling hihina. Napatitig si Tala sa mga mata ni Mateo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga labi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kagalakan na tila umaapaw sa kanyang buong pagkatao. Ang tanong ni Mateo ay hindi lamang isang alok ng pag-ibig, ito ay isang pangako ng kaligtasan at paggalang. Mateo, ang tanging nasabi ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong na hinalo sa hangin. Nanatiling nakatitig si Mateo sa kanya, naghihintay sa gitna ng katahimikan ng paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila naging iisang himig. Ang bawat segundo ay tila tumigil, habang ang buong mundo ay naghihintay sa sagot na magtatakda ng simula ng kanilang bagong buhay. Tala, patawarin mo ako. Wala na akong matakbuhan. Ikaw na lang ang natitira sa akin, please. Huwag mo akong talikuran. Ang boses ni Rafael ay basag, gumaralgal, at tila nanggagaling sa ilalim ng isang malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya sa labas ng gusali ng Rosario at Associates. Ang kanyang anyo ay isang malungkot na larawan ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng kapalaran. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa labis na pag-inom at ang amoy ng alak ay nanunuot sa bawat hibla ng kanyang maruming damit. Ang dating tikas ng isang CEO ay napalitan ng isang nakakaawang pagkakayukod. Sa tapat niya, nakatayo si Tala sa ilalim ng maliit na bubong ng entrance ng gusali. Ang kanyang anyo ay kasing linaw ng sikat ng buwan. Maayos ang kanyang pananamit. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng katahimikang tanging ang mga taong nakalampas na sa matinding unos ang nakakakuha. Pinagmamasdan niya si Rafael, ngunit wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring puot. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na awa. Isang awa na ibinibigay natin sa isang estrangherong nasaksihan nating nadapa sa gitna ng kalsada. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Pilit na inaabot ang laylayan ng blazer ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Tala, nag-iisa na lang ako. Si Mami, nasa ospital pa rin at binabantayan ng mga pulis. Si Liana, tinangay niya ang lahat. Wala akong pambayad sa huling utang ko sa landlord. Palalayasin na ako sa tinutuluyan kong maliit na kwarto bukas. Maawa ka, Tala. Balik tayo sa dati. Kahit gawin mo uli akong empleyado mo, okay lang. Tumingin si Tala sa kalangitan, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalakbay, pilit na tinatabunan ng ningning ng mga bituin. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga anino ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Naalala niya ang mga gabing siya ang nasa posisyon ni Rafael, nagmamakaawa, umiiyak sa ilalim ng ulan, at naghahanap ng kahit katiting na pagpapahalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Tala ay nananatiling buo at matatag. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, Rafael. Ang malumanay na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagdadala ng katotohanan. Ang babaeng minahal mo noon ay matagal na nating pinatay.
Ikaw sa pamamagitan ng iyong pagtataksil at ako sa pamamagitan ng aking pagbangon. Ang nakikita mo sa harap mo ay hindi na ang Tala na kilala mo. Dinukot ni Tala ang kanyang pitaka mula sa kanyang bag. Kinuha niya ang ilang piraso ng papel na pera at inilagay ito sa nanginginig na palad ni Rafael. Ang pagdapo ng kanyang mga daliri sa kamay ng dating asawa ay wala nang dalang kuryente o sakit. Tila ba humahawak lamang siya sa isang piraso ng malamig na bato. Ito, pambayad mo sa upa mo para sa susunod na buwan, ang sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaki. Ito na ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil ayaw kong maging kasing sama mo. Ayaw kong maging taong tumatalikod sa humihingi ng tulong. Ngunit hindi ibig sabihin niyon ay hahayaan kitang muling pumasok sa buhay ko. Sa isang golden moment ng pagbabalik tanaw, kinuha ni Tala ang isang supot mula sa kanyang bag na naglalaman ng isang mainit na siopaw, isang pagkaing madalas nilang pagsaluan nung mga panahong nagsisimula pa lamang sila at wala pang yaman. Inabot niya ito kay Rafael. Ang usok mula sa mainit na tinapay ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, isang mulas na paalala ng mga panahong ang tanging yaman nila ay ang isa't isa. Kainin mo ito, Rafael. Naalala mo ba? Sabi mo dati, kahit ito lang ang pagkain natin, basta magkasama tayo, sapat na. Pero ikaw ang unang nakalimot sa lasa ng pagiging simple. Napatitig si Rafael sa supot ng pagkain. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumalong at humalo sa dumi sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang paghikbi ay naging mas malakas. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Tala, patawarin mo ako. Please, pinapatawad na kita, Rafael. Matagal na. Ang huling sabi ni Tala, habang dahan-dahang humahakbang paatras, papasok sa proteksyon ng kanyang gusali. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ngunit huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang susubukan pang hanapin ang Tala na itinapon mo sa ulan dahil wala na siya. Dahan-dahang nagsara ang automatikong pinto ng gusali. Ang tunog ng mekanismo ay tila huling tuldok sa kanilang kasaysayan. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng dilim. Yakap ang supot ng pagkain at ang kanyang sariling kawalan. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, kasing lamig ng katotohanang kahit gaano pa siya sumigaw, wala nang sasagot sa kanya. Sa bawat patak ng ulan sa semento, ang anino ni Rafael ay tila dahan-dahang nilalamon ng gabi, hanggang sa ang tanging natira ay ang tunog ng kanyang sariling pag-iisa. Ang liwanag ng umaga ay tila isang banal na pagbabasbas, nagpapahiwatig na ang bawat madilim na kabanata ay may nakatakdang katapusan sa ilalim ng nagniningning na pag-asa. Ang bagong gusali ng Rosario Group ay nakatayo ng buong tikas sa gitna ng sentro ng komersyo sa Makati. Ang mga salamin nito ay tila isang malaking diamante na sumasalamin sa kagandahan ng asul na kalangitan. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, mga puting orkidya, rosas at sariwang anthurium na nagkakalat ng isang halimuyak na kasing tamis ng tagumpay. Ang bawat panauhing dumarating ay may dalang ngiti at paghanga para sa babaeng inakala ng lahat ay tuluyan ng nalubog sa limot. Sa loob ng engrandeng lobby, si Tala ay nakatayo sa gitna ng kumpol ng mga tao. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na terno na yari sa pinakamahusay na seda. Ang disenyo ay simple, ngunit nagpapakita ng isang reynang muling nahanap ang kanyang trono. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang kislap ng isang pusong malaya at buo. Sa tabi niya, si Aling Nena ay nakasuot din ng isang magandang bestido. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa kagalakan habang pinagmamasdan ng anak na kanyang pinrotektahan. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang kamay ng matanda. Isang tahimik na pasasalamat
para sa katapatang hindi matatawaran ng kahit anong yaman. Ma'am Tala, tingnan niyo po ang paligid. Ang pabulong na sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sino ang mag-aakala na mula sa ulan ay mararating niyo ang rurok na ito? Hindi ko ito mararating kung wala kayo, Aling Nena. Ang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Kayo ang naging pamilya ko noong tinalikuran ako ng lahat. Dahan-dahang umakyat si Tala sa maliit na entablado para sa kanyang talumpati. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang koro ng pagkilala na dahan-dahang pumapawi sa lahat ng mga panunumbat na natanggap niya noon. Tumingin si Tala sa malayo at doon sa dulo ng silid nakita niya si Mateo. Ang lalaki ay nakasuot ng isang formal na barong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanya na may halong labis na pagmamalaki. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang bagyo. Ang panimula ni Tala, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa katahimikan ng bulwagan. Minsan, ang ulan ay tila walang katapusan at ang dilim ay tila nais tayong lamunin. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal na natili sa ilalim ng ulan, kundi sa kung paano niya piniling tumayo at lumaban para sa kanyang sariling liwanag. Ang Rosario Group ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang paalala na ang bawat sugatang puso ay may kakayahang muling tumibok ng may higit na lakas. Matapos ang programa, dahan-dahang lumapit si Mateo kay Tala habang ang mga tao ay nagsisimula ng magsipunta sa handaan. Ang bawat paghakbang ng lalaki ay tila isang pangako ng pananatili. Nang makalapit siya, dahan-dahang inabutan ni Mateo si Tala ng isang maliit na box, isang simpleng regalo, ngunit may malalim na kahulugan. Hindi ito diamante, Tala. Ang mulas na sabi ni Mateo habang binubuksan ang box. Sa loob ay isang maliit na susi na ginto. Ang hawakan ay hugis ng isang bituin. Ito ang susi sa bahay ng iyong ama sa probinsya. Nabili ko na ito muli para sa iyo. Ngayon, ang iyong mga alaala ay hindi na kailanman muling mawawala. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng mga luha ng kagalakan sa kanyang mga pisngi. Ang regalong iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong imperyong kanyang itinayo. Sa isang golden moment ng matinding pagmamahal, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mukha ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa balat nito ng may labis na pag-iingat. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Ang pabulong na tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng lamyos. Tumango si Tala. Ang kanyang puso ay tila isang ibong lumilipad sa kalangitan. Handa na ako, Mateo. Matagal na akong handa. Eksakto sa sandaling iyon, ang kalangitan sa labas ay nabulabog ng mga makukulay na liwanag na tila mga bulaklak na sumasabog sa dilim ng gabi. Ang mga fireworks ay nagbigay ng iba't ibang kulay sa mukha ni Tala at Mateo habang sila ay nakatayo sa balkonahe, magkahawak ang kamay. Ang bawat pagsabog ng liwanag sa itaas ay tila isang selebrasyon ng katarungan at pag-ibig. Dahan-dahang iniyuko ni Mateo ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Tala. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Naramdaman ni Tala ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang imperyo ng mga Villanueva ay gumuho na, ngunit mula sa mga labi nito, isang mas matibay at mas magandang kinahinatnan ang isinilang. Handa ka na ba, Mrs. Cruz? Ang biro ni Mateo sa gitna ng ingay ng mga fireworks. Muling ngumiti si Tala, isang ngiting kasing ningning ng mga bituin sa langit. I've been ready my whole life, Mateo. I've been ready my whole life. Ang gabi ay nabalot ng saya at liwanag, habang ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng ningning ng kasalukuyan. Si Tala ay hindi na lamang isang bituing nagtatago sa dilim. Siya na ang araw na magbibigay ng liwanag
sa sarili niyang mundo. Ang pagsusulat ay isang paraan ng paghinga para sa pusong matagal na nanahimik, at sa bawat tinta na dumadaloy sa papel na ito, nararamdaman ko ang tuluyang paglaya ng aking kaluluwa. Nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanilang lumang bahay sa probinsya, ang bahay na muling binuhay ni Mateo para sa kanya. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga punong mangga at ang sariwang bango ng mga namumukadkad na sampagwitas sa hardin. Malayo sa maingay at maduming hangin ng Maynila, dito sa lugar na ito, ang bawat paghinga ni Tala ay tila isang dalisay na panalangin. Hawak niya ang kanyang lumang journal. Ang bawat pahina ay saksi sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Dahan-dahan niyang isinulat ang mga huling salita para sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang tanong na madalas niyang itanong sa sarili, kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya, ay mayroon na ngayong malinaw na kasagutan. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa mga nagkasala. Ito ay isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili. Pinatawad na ni Tala si Rafael at si Doña Esperanza, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagbukas sa rehas ng kanyang nakaraan. Nabalitaan niya ang kasalukuyang kalagayan ng mga Villanueva. Si Doña Esperanza ay nananatili sa isang tahimik at simpleng pasilidad para sa mga may karamdaman. Ang kanyang mga diamante ay napalitan ng mga puting kumot at ang kanyang kapangyarihan ay naging mga malalabong alaala na lamang. Si Rafael naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kompanya sa probinsya. Natututo kung paano kumita ng pera sa pamamagitan ng tunay na pagpapagal at pawis. Wala nang marangyang suit, wala nang mabilis na sasakyan. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kanila sa buhay na sila mismo ang bumuo para sa kanilang mga sarili. Tala, ang kape mo. Baka lumamig na. Ang boses ni Mateo ay tila isang malambot na himig na pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang yumakap mula sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito ay nagbibigay ng katiwasayan na kailanman ay hindi naramdaman ni Tala noon. Iniyuko ni Mateo ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang pisngi sa balikat ni Tala. Pinagmamasdan ang payapang tanawin ng kanilang bukirin. Naisip ko lang, Mateo, ang mahinang sabi ni Tala habang isinasara ang kanyang journal. Ang halaga ng isang babae ay hindi pala nakadepende sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang sariling dignidad. I spent 10 years trying to be the perfect star for them, only to realize that I am my own son. Ngumiti si Mateo at hinalikan ang kanyang buhok. At ang araw na yon, Tala, ang siyang nagbigay ng buhay sa mundong ito na akala ko ay mananatiling malamig at madilim. Handa ka na bang pumasok? Ang ganda ng sikat ng araw sa loob ng bahay. Dahan-dahang pumasok ang magkasama sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang ritual ng pag-uwi. Sa loob, ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanilang bagong simula. Ang mga litrato ng kanilang kasal na simple ngunit puno ng totoong saya. Ang mga gamit na pinili nila ng magkasama at ang katahimikang hindi na kailanman muling mabubura ng kahit anong sigaw o panunumbat. Ang kwento ni Tala ay nagtatapos hindi sa isang malaking pasabog, kundi sa isang banayad at matamis na katahimikan. Isang paalala sa bawat nakikinig na ang bawat sugat ay may hangganan at ang bawat pusong nadurog ay may kakayahang muling mabuo. Mas matibay at mas nagniningning kaysa dati. Ang bawat babae ay may sariling Project T, ang proyekto ng pagbuo sa sariling pagkatao
pagbawi sa sariling dangal, at paghahanap ng tunay na pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling kaluluwa. Sa huling sinag ng araw na tumama sa kanilang bintana, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Si Tala ay hindi na ang babaeng iniwan. Siya na ang babaeng nahanap ang kanyang sarili, at sa piling ni Mateo, ang kanyang imperyo ay hindi na kailanman muling guguho dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng katapatan, respeto at tunay na pag-ibig.